Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang Western Conference Final Series sa pagitan ng San Antonio Spurs at ng OKC Thunder ay tabla na ngayon at 1 apiece patungo sa Game 3 na gaganapin na sa home court ng Spurs. Ganun pa man, bagamat gaganapin na nga ang game na ito sa home court ng Spurs, hindi nga natin masasabi na may malaking advantage sila patungo sa game na ito dahil unti-unti nga nauubos ang kanilang mga guards. Bago mag-umpisa ang season na yan, dun nga ang usapan tungkol sa ang dami na ng guards ng Spurs at kung paano magana ang kanilang opensa. Subalit ngayon ay may injury nga si De'Aaron Fox at ganun na din si Dylan Harper. Kaya naman sa Game 3 nga ay very likely na wala silang De'Aaron Fox at Dylan Harper sa game. At sa nakita natin na record-breaking 20 turnovers si Stephen Castle sa first 2 games, obvious nga na kailangan niya ng tulong sa playmaking o pagpapatakbo ng opensa ng team na ito. Maganda nga ang stats sa pinapakita ni Castle, subalit nakakasakit talaga sa kanilang team ang mga turnovers ito. Well, sa OKC nga ay nawalan din sila ng Jalen Williams. Subalit at least sanay nga ang OKC na walang J-Dub. Mabilis lamang silang makaka-adjust dito. Nagumpisa nga sila sa season na ito na may record at 24 wins and only 1 loss at injured nga noong mga oras na yun si Jalen Williams. Subalit para sa San Antonio Spurs ay first time nga ito kung sakali na maglalaro sila ng walang De'Aaron Fox at Dylan Harper. So hindi nga natin alam sa ngayon mga kaibigan kung kumusta ba ang magiging takbo ng opensa ng Spurs ngayong wala ang kanilang mga star guards. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay makakabawi pa ang Spurs sa next game? Habang nung isang araw lamang ay nagkaroon nga ng pagbabago sa front office ng Dallas Mavericks. Kinuha nila ang general manager noon ng 2019 championship team ng Toronto Raptors, Masai Ujiri, bilang kanilang president of basketball operations at general manager. At unang galaw na kanyang ginawa ay sinibak niya nga sa pwesto si Jason Kidd bilang head coach ng team kahit na mayroon pa itong natitirang 4 na taon sa kanyang kontrata na worth 40 million na sahod. Ibig sabihin ay kahit hindi nga magtrabaho si Jason Kidd ng 4 na taon ay may papasok siyang $40 million. Ganun nga kaayaw ni Masai Ujiri kay Jason Kidd na willing siya na magsayang ng 40 million para lang hindi ito mag-coach ng roster na plano niyang ibuo. Mawawala lang nga to na 40 million kung pipirma ng panibagong coaching contract ang isa sa mga pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng NBA. Medyo surprising lang nga ang pagpalit ng coach ng Mavs considering na mahusay na mag-develop ng young star si Jason Kidd. Patunay na lamang dyan si Giannis, Luka at mukhang susunod na nga dito si Cooper Flag na may magandang relasyon kay Kidd. So makikita nga natin kung ano ba magiging plano nila moving forward. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?